Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, kahit maglaho ang mundo, tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya. Good morning sa lahat. Okay, tayo po lahat ay tumayo. Magsisimula na po tayo sa ating gawain ngayong umaga. Bago tayo po manalangin, nais ko lamang po ibahagi ang mga talata sa banal na aklat tungkol sa pagsamba at pag-awit sa Panginoon. Makikita po to sa mga awit sa kabanatang 47, 1-9. In the Book of Psalms, chapter 47, 1-6. Ito po ang nasasabi sa ating sariling wika. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may mga awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, katastaasan, ay dakilang haring dapat na igalang. Siya ay nagahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng mga tao, sa lahat ng bansay na mamahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Lumuklok sa trono si Yahweh na ating Diyos. Sigawan at trumpeta ang siyang tumutunog. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay pagpurihan. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Aming Ama na makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na muling mapagsamba sa iyo. Hinihiling namin ang iyong gabay at patnubay sa aming pagtitipon. Tulungan mo kaming maging bukas ang iyong mga salita at maging handa sa pagtanggap ng mga aral na aming natututunan. Pinupuri ka namin, Panginoon, tulad po na nasasabi na kailangan palakpakan po kayo. We praise you, Lord. We honor you. Kayo lamang po ang dapat sambahin. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming mga awiting ngayong umaga sa pangunguna po na aming song leader, ang mga backup singers, gayon din po ang mga tumutugtog na mga instrumentong ito. Ang mga awitin ay maging isang masaya at mabuting samyo sa inyong paningin, Panginoon. Muli, ang papuri at pasasalamat sa iyo lamang ibinibigay sa lahat
Kami po ay magsasabi ng Amen at Amen. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. God is good! At all the time, God is good. Amen. Tayo po lahat ay umawit, umikot po tayo, batiin po natin ang ating mga kapatiran. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, oh anong saya. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan at hindi bababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. We worship you, O God. Napakasarap namang umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, oh anong saya. Napakasarap namang umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang makapiling ka at makasama ka, Jesus, sa aming buhay. Hallelujah, Lord! Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan at hindi bababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Maraming salamat, Jesus, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming buhay. Purihin ka, O Lord, dakilain ka sa aming kalagitnaan. Ang makapiling ka, ang makasama ka, ang makapiling ka, ang makasama ka. Ngayon, at magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan at hindi bababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka magbabago. So, purihin po natin ating Panginoon. Patuloy po, O Lord, kami ilamalapit sa iyo at nagpapasalamat.
We praise you, O God, sa umagang ito. Salamat, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa bawat isa. Tuloy po kaming lumalapit at nagpapakumbaba at inaalay po namin ang aming mga awitin at papuri sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Ang pag-ibig ko'y inialay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal, Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo. Salamat, Panginoon. Tunay kang tapat, wala kang katulad, dakila ka. Ang pag-ibig ko'y inialay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal, Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo. Salamat, Panginoon. Tunay kang tapat, wala kang katulad, dakila ka. Ang pag-ibig ko'y inialay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal, Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo. Kahit kailan, kahit saan, pupurihin, mamahalin kita. Ang pag-ibig ko'y inialay sa'yo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa lahat, O Lord, ng iyong katapatan sa aming buhay. Dapat kang sambahin at pasalamatan. Pagmamahal, Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo. Ang buhay ko'y sa'yo. Ang buhay ko'y sa'yo. Sir God, we praise you, O Lord, and we glorify you. Ay, maraming salamat, Panginoon,
sa umagang ito, sa panibagong biyaya. For your grace, O Lord, for your mercy, sa bawat oras na kami ay nabubuhay. Tunay nga, Ama, na under the shadow of your wings, O Lord, naroroon ang kapahingahan, naroroon ang comfort, naroroon ang peace, O Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po nating awitan at sambahin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa bawat sandali ng ating buhay. Siya ay tapat, siya ay mabuti, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa bawat isa. Amen? Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo, pagmasdan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Yes, so Jesus, we praise you, Lord God. Nais ko, kagandahan mo, pagmasdan. Di pababayaan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa'yo niling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo niling nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan sa'yo lamang. Matatagpuan sa'yo lamang. Mananatili sa'yo niling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo niling nang masumpungan ka sa dakong lihim. So Jesus, we praise you, Lord God. Hallelujah. Taas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong mga biyaya, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat, O Lord, sa iyong grace, sa iyong mercy, Panginoon. Bagamat kami ay may mga kahinaan, kami ay may mga pagkukulang. Ito ang oras na pagbaba ng iyong kaawaan, O Lord. Tinatanggap namin, Panginoon, ng iyong grasya, ang iyong pagmamahal sa bawat isa. And we're so thankful and grateful sa iyo, Panginoong Yesus, sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa aming buhay. Start of
this year, O God, marami na kaming ipagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat, O Lord, sa mga kalakasan ng aming katawan. Maraming salamat, O Lord, sa kagalakan, sa mga pagpapala na patuloy mong binubuhos sa bawat anak mo at mga hinirang mo. Kaya naman, Ama, patuloy kami magpupuri sa iyo at magpapasalamat sa iyong kabutihan. Tuloy namin itataas ang aming mga awitin, ang aming mga tinig, dahil karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang papurihan, karapat-dapat itaas ang pangalan ni Jesus sa aming buhay. Amen? Hallelujah. Purihin ka, O Lord. Tanggapin mo mga papuri namin sa iyo, O God. Ang pagpuri ko ay tanging sa iyo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko'y ay tanging sa iyo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Maraming salamat, Panginoon. We thank you, Lord Jesus. We praise you. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tanggapin niyo po lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isa munang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Yung pinakamalakas na clap offering po. Thank you, Lord. I'm sure makarating sa ating Panginoon ang mga awitin ngayong umaga. Nagpupuri tayo at nagsasamba sa Kanya. Masaya po siya ngayong umaga. Ngayon, tinatawagan na po natin na ating mahal na Pastor Melvin upang magbigay ng mensahe. Tayo po ay manalangin sa ating mahal na pastor. Dear God, we praise you, Lord. We honor you. Ngayon, Lord, nasa inyong harapan naming pastor, ang inyong magiting na maglilingkod. Dinadalangin, Lord, na bigyan po siya ng boldness and karunungan at kaalaman sa pagbibigay ng mensahe ngayong umaga. Bigyan niyo po siya ng heart that is contrite, a heart that is clean. Aming dalangin, Lord, na anumang mensaheng ibibigay niya ngayong umaga ay tulad na isang binhi na maitatanim sa aming mga puso at ang aming mga puso ay isang matabang lupa. At ang binhing ito ay magkakaugat, tutubo, lalago at magkaroon ng bunga, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon, na ang bawat sasabihin niya ngayong umaga at ang pagtatalaga ng kanyang puso ay maging kaaya-aya sa inyong Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen at amen.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. God is good. And all the time, isang malamig na umaga sa bawat isa sa atin. Napakalamig po ngayong umaga, no? Tunay nga na samantalahin ho natin ang pagkakataon na ang panahon ho natin ngayon ay napakalamig. Kasi nga po, di ba nga po, ang forecast nga po, tayo po ay makakaranas ng El Nino sa paparating na summer. So, kung pwede lang ipunin yung lamig, no? Kung pwede lang ipunin para may reserba tayo this coming summer. Pero purihin ang Panginoon kasi kung titignan ho natin, mapalad pa rin ho tayong mga naririto sa Pilipinas. Yung mga kapatiran ho natin dyan sa Canada, grabe ho kapal na ng yelo ho sa kanila ngayon eh. Na, could you imagine kung tayo ho ay nakakaranas ng nararanasan ho nila, bago nyo ho mailabas ang inyong sasakyan sa garahe, kailangan papalahin mo pa yung yelo, di ba po? O kaya, ang tahanan ho natin, kailangan pa natin na may heater. Tayo po, di ba po, sa mga gumagamit po ng aircon dito, kahit ho summer, di ba, hindi naman ho natin talaga laging 24 hours bukas ang ating mga aircon. May timer na may technology pa nga po na pag namatay yung aircon mo, nakasaksak yung electric fan doon, yung electric fan naman kasi nga kulob naman yung lamig. Kaya tunay nga na napakabuti ng ating Diyos at napakapalad po natin nasa ganitong lugar ho tayo. Sabi nga, tropical country. Yes, may mainit, pero hindi kasing init sa ibang lugar. Yes, malamig, pero hindi kasing lamig naman sa ibang lugar. At kung darating naman ang pagkakataon na tayo magagawi doon, talagang masasabi natin ay napakapalad. Maganda ho tingnan sa pictures, yung mga naglalaro sa yelo, pero pag tinanong nyo ho sila, talaga sinasabi nila, napakahirap. Sa una, masaya. Biro nyo, sa damit pa lamang, sabi nila, magastos na. 3 o naka-thermal suit na ho yun eh. Tapos may jacket pa, even ang sapatos, pati sa sasakyan. Kasi may mga pagkakataon, kailangan pa nilang lagyan ng kadena yung kanilang mga gulong para lang magamit nila. Tayo po dito, napakasarap po, no? Kahapon po ata yung pinakamalamig sa Baguio at 9 degrees Celsius. Sa atin naman ho, I think nag-21. Ang record po ata natin last year ay 19. So, ipag-pray ho natin na walang magkakasakit kasi 'di ba po yung changing of weather, isa yan sa nagdudulot ng mga ubo, sipon sa mga lalo na sa mga bata at sa mga senior citizen. Kaya patuloy tayo na manalangin at magpurit, magpasalamat sa Diyos kung ano ang meron tayo dito sa Pilipinas. Sabi nga, parang napakahirap bumangon sa umaga. Amen po ba? Pero tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Sa ating tema ngayong taon na to, ang krus ni Jesus, yan. Sabi po diyan, ang tema po natin for this year, this 2024, ay krus ni Jesus. Kabanalan, runong, ugnayan, at sigasig. Sabi nga po sa aklat po ng Mateo 16:24, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Purihin ang Panginoon dahil tayo po dito sa Peace of Harvest Christian Ministry, napakaganda po ng tema na ibinigay ng ating Panginoon sa ating mahal na pastor, Pastor Archie, na kung paano tayo magpapatuloy na lumakad sa salita ng Diyos, sa katuruan ng Diyos, ng may kabanalan. Sabi nga po, napakaganda ng inawit po natin, manatili sa lilim ng ating Diyos. Kasi kung di ho tayo mananatili sa lilim ng ating Diyos, hindi ho natin makakaya na mamuhay ng naayon sa kalooban at katuruan ng Diyos.
Hindi ho natin masasabi na, ngayong umagang ito, simula nung nagising ako, banal ako kasi hindi pa ako nagkakasala. Doon pa lamang po sa pagsabi mo pa lang ng hindi ka nagkakasala, nagkakasala ka na. Bakit? Kasi nandun na yung kayabangan. Di ba po? Wala naman ho tayo maipagmamalaki sa ating Diyos. Kaya ngayong umaga, ating mapapakinggan ang salita ng Diyos, ating mapag-aaralan, ang nilalaman nito na paano nga ba nawala ang kabanalan ng sangkatauhan. I know na ang lahat sa atin ay nabasa na natin ito, pero sa mga pagkakataon na tuwing tayo ay nagkakaroon ng personal na ugnayan sa Diyos, lalong-lalo na pag tayo ay nag-aaral ng Kanyang salita, parang kahit 10 beses o ilang beses mo na itong nabasa, meron pa ring revelation o wisdom na ibinibigay ang Diyos sa atin. Samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Genesis, chapter 3. Ang sabi po dito, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Pag titingnan ho natin, kung i-relate ho natin yan sa buhay po natin ngayon, may naisip na ho ba kayong ahas sa buhay nyo? Ibig sabihin, ito yung mga bagay o maaring persona or personalidad na nagdadala sa iyo upang ikaw ay matukso. Maaring sabi ng iba, ahas sa buhay ko, yung biyanan. Naku po. O kaya sabi ng iba, parang, naku, ang ahas sa buhay ko, yung misis ko. Ang ahas sa buhay ko, yung mister ko. Ang naging ahas sa buhay ko, yung mga barkada ko. Kasi dahil sa kanila, nagkabisyo ako. Ang ahas sa buhay ko, yung ganito, ganyan. Pero pag titignan ho natin, sa panahon ho natin ngayon, maaaring hindi pala sila ang ahas sa buhay natin. Maaaring tayo mismo yung ahas sa buhay natin. Patuloy po. Sinabi lang iyan ng Diyos. Tignan nyo, grabe talaga, tuso talaga tong ahas na to no? Sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungang niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Grabe, ayaw talagang tumigil nitong ahas na to no? Kaanim, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na ang nakahanga-hanga maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Parang sa trabaho, no? Itinuturo sa atin ng Diyos na magtrabaho tayo ng tapat. Pasok ka ng alas 8, out ka ng alas 5. Tapos lahat ng trabaho. Pero may mga pagkakataon na may magtutukso sa yung ganyan. Tapos na naman trabaho mo Tara, sama ka na sa amin. Total naman, field work naman tayo. Malay ba nila kung nasaan ka? Di ba po? Natatandaan ko nga po, may pagkakataon. Yung boss ko, tinawagan yung isa kong kasamahan Kasi nga, may problema sa dependability. Iba na ho ang technology po ngayon, di ba po? Tinawagan. Viber po ang ginamit. Tapos sabi ng boss ko, i-on mo nga yung camera mo. Patay. Nalinti ka na. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkakaunawa matapos kumain, noon nila na lamang sila'y hubad.
Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila iyon, ang mga ito, at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanoong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kung kayo'y nasa halamanan." Kung titingnan ho natin, do you think hindi alam ng Diyos o ni Yahweh kung nasaan sila? Tinitignan ng ating Panginoon dito kung sila ba'y magiging tapat sa Diyos na lumikha sa kanila. "Natakot po ako nang marinig kung kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako at sapagkat ako'y hubag," sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, "Sinong may sabi sa inyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" Parang ano to, no? Siguro sa mga kalalakihan na gumagawa ng kalokohan sa gitna ng kanilang marriage, nararanasan to. Pag tinatanong ng misis, no? Di ba po, tama po ba mga misis, na malakas kayo makakutob? Sabi ni Mami Linda, uma-approve si Mami Linda. Parang, kumbaga, guilty na, pero nagbabaka sakali pa. Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tungo ng lalaki. Could you imagine Sinisi pa ang Diyos. Kasi pinakain po ako nung babae, so nagtuturo na siya. Pangalawa, sinisi pa niya ang Diyos. Bakit? Kayo po nagbigay sa akin yan eh. Parang kaya naman ako nagkaganito kasi grabe pala tong asawa ko. Masyadong matalak. Parang nanisi ka pa. Pero di ba decision mo naman yun kung sino ang iyong liligawan? 13, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman nito. So talagang makikita na ho natin na naroroon na yung kasalanan, kumbaga corner na, talagang namana ho pala natin sa ating mga ninuno ang pagdating sa huli ka na, ibig sabihin yung nangangatwirang ka pa. Kaya ako naman po kasi nakain yan. Kasi po, tinukso po ako nilinlang po ako nung ahas. Parang pag nahuli ng traffic enforcer, "Sir, bawal po U-turn eh. Hindi niyo po ba nakita yung signboard?" "Sorry boss, hindi kita nakita eh." Parang yun dyan lang po, sa Balante. No entry. Pero every day, every time, ang daming pumapasok dyan. May exemption ba? Wala naman sinabi doon na no entry, 4 wheels. Wala naman sinabing no entry, tricycle. Wala sinabing no entry, e-bike. Pero ano po, ang daming pasok-pasok dyan eh. Pag kaya tayo nahuli doon, ano kaya ikakatwira natin? Sabihin natin, dati naman kami dumadaan dyan, dire-diretso, wala naman nanguhuli sa amin. Ngayon lang, kasi may traffic enforcer na. Di ba po? 14, at sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, "Sa iyong ginawa may parusang dapat, na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon ikaw ay gagapang, at ang pagkain mo'y alikabok lamang." May nagtanong nga po eh. Yun ang parusa ng ating Panginoon sa ahas, na simula ngayon ikaw ay gagapang. Nung hindi pa daw kaya pinarurusahan ng Diyos yung ahas, paano kaya lumalakad yung ahas? Siguro, nakatayo ba yun na gumaganon-ganon, no? Patuloy, "Kayo ng babae, ikaw aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." 16, sa babae naman ito ang sinabi,
Sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganak sakit ay titiisin. Ang asawa'y lalaki iyong nanaisin, pasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa, sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. 18. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Purihin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagbasa ng iyong salita, sa patuloy, Lord, na kalayaan at pribileyo na aming natatamasa upang mapakinggan, mabasa ito at mapag-aralan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa aming kalagitnaan, patuloy na malayang kumilos ang banal na Espiritu upang ang nilalaman ng iyong salita ay aming maunawaan ng naayon sa iyong kalooban at katuruan. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende at humihingi ng karunungan at katalinuhan upang maihayag ng wasto ang iyong mga salita ng naayon sa iyong kalooban at katuruan ng may katapangan at higit sa lahat may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Ngayong umaga, ang tema po ng ang mensahe ng ating Panginoon ay ang kabanalang nawala. Kung natatandaan nyo po, sa ating nabasa, napakahirap pala. Kumbaga, yung pala ang pinagmulan ng ating paghihirap dito sa lupa. Could you imagine, kailangan mong pagtrabahuhan ang iyong kakainin. Kailangan mong, kumbaga, nung panahon pala na hindi pa sila nagkakasala, parang lahat na lang nasa kanilang harapan. O lahat ng kanilang pangangailangan ay ipinoprovide ng ating Panginoon. Pero nung nawala ang kabanalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, dahil sa kasalanan na nagawa ni Eva at Adan or ng ating ninuno, ito ay nawala ang kabanalan sa atin. Gaya ng nabasa po natin kanina sa verse 1 to 3, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Tingnan niyo po, no? Doon pa lang, parang china-challenge na nung ahas, yung babae na, yun naman pala eh. Kaya nyo naman pala lahat, pwede nyo naman pala lahat kainin. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna na iyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ang halamanan sa Eden ay isang mahalagang lugar kung saan maaaring magsimula. Nanlikhain ng Diyos ang mundo at ang lahat ng narito, ang lahat ay naayon sa kanyang orihinal na disenyo. Nilikha niyang mabuti, makatuwiran at banal ang lahat. Pero nang mangyari ang pagkakasala, nawala ang kabanalang ibinigay sa sangkatauhan, sila ay likhain. Ngayong araw po, ating pag-uusapan kung paano nawala ang kabanalan at kung ano ang plano ng Diyos para maibalik ito. Una,
ang lalaki at babae ay nagkasala laban sa banal na Diyos. Ang lalaki at babae ay nagkasala laban sa isang banal na Diyos. Verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kasi nga, di ba, yun ang sinasabi sa kanya nung ahas, sa pag kumain ka niyan, magiging marunong ka. Parang sinasabi, pag kumain ka niyan, parang magiging kapantay mo na ang Diyos. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain nito. Hanap damay pa. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Sa napakahalagang sandali, kung kailan kinain ni Adan at Eva ang ipinagbabawal na bunga, sinira nila ang pagtitiwala ng Diyos. Nagtiwala sila sa salita ng ahas at hindi sa salita ng Diyos at naging makasarili. Kung titingnan ho natin, sa panahon ho natin ngayon, nangyayari din po iyan. Pag tayo ay dumarating sa isang pagsubok, lalo na pag nando na tayo sa tukso. Kaya nga po hindi ho talaga pwedeng kantahin natin o yun ang panghawakan natin, yung kanta na yung tukso, layuan mo ako. Kahit ano mangyari, hindi ho talaga lalayo ang tukso. Kaya nga ho tukso, di ba? Lalo ka, di ba po, pag nung bata ho tayo, pag inaasar ho tayo o tinutukso ho tayo ng kalaro natin, the more na naiinis ho tayo, di ba mas lalo ho tayong inaasar? Di ba po? Naranasan ko rin ho yan nung bata po ako, na inaasar ka. Kasi nga, sa mga nakakalaro ko, ako ho yung pinakatisoy. Kaya, naasar ka, yung negi, di ba? Kaya nga ho naging Megs. Yung pangalan ko kasi Melvin, tsaka yung Negs. Pinagsama ho yun, kaya naging Megs ang pangalan ko sa McDo. So, the more na inaasar ka at nakikitang lalo kang naasar, di ba, hindi titigil eh. Ganun ang tukso. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, tukso, layuan mo ako. Laging turo ni Pastor Noli, Pastor Archie, di ba? Pag may tukso, takbo. Talikod. Wala nang lingunan. Lalo na sa mga kalalakihan. Wala nang lingunan. Kasi damo nalilingulin mo pa, parang, wala na ba? Wala eh. Parang lalo mo na ibinabalik yung sarili mo sa tukso. Nagsimula ito sa makasarili at walang kabanalang pagnanasa. Nakalaunan ay nakita sa hindi nila pagsunod. Kaya nga napaka-importante na tayo ay patuloy na merong personal na debosyon sa Diyos, personal na pag-aaral ng salita ng Diyos, kasi ito ang pangahawakan natin upang tayo ay maturuan na ma-identify natin ang tama at mali. Sa panahon ho kasi natin ngayon, yung mali ho talagang nagiging tama eh. Kasi parang ang labanan ho natin ngayon, lalo na ho sa social media, pag maraming nag-a-approve, nagiging tama yung mali. Kasi subukan nyo ho, sino dito may Facebook? I know, majority sa atin dito may Facebook. Mag-post ho kayo ng kalokohan. Mag-post kayo ng mga bagay na nakakatawa or nakakapanira ng kapwa. Ang dami magko-comment. Ang dami magko-comment. Mag-post kayo ng Bible verse. Subok yan. Baka ang susuporta lang sa iyo dyan, pamilya mo, o baka nga hindi pa eh. Pagkalokohan, ang dali pindutin yung share. Tapos minomonitor pa, ilan na yung nagla-like. Subukan mo kayang i-share yung John 3:16. Lalo na, pagka ang i-share mo pa, yung bagay na katotohanan na sinasabi ng Diyos, na tayo'y makasalanan, ang feeling naman ng iba, napaka-self-righteous mo naman. Pero yun ang katotohanan. Isineshare mo lang sa Facebook mo. Amen po ba? So, iba ho yung mundo natin ngayon. Nagbabago or nagbago na ang ating mundo ngayon. Pero isa lang ang hindi nagbago. Ang Diyos. Ang salita niya. Kaya ito ang dapat nating panghawakan.
sa mga tao sa kasalukuyang panahon, paano nakakapagdulot ng kasalanan ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay. Ano po ang sabi po sa aklat ng Juan 2:16? Ang lahat ng nasa sanlibutan, tayo po, nasa sanlibutan po tayo. Ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Kaya nga po rin ng Panginoon sa mga kalalakihan, pag nasa prayer meeting, may isa ho tayong kapatiran na talaga ang laging panalangin. Lord, ilayo niyo po kami sa pagnanasa ng laman, sa pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito. Tayo po kasi pag sinabing pagnanasa ng laman, automatic ang iniisip din natin, di ba, yung pagiging immoralidad. Numero 1 ho yan. Pero yung pagnanasa ng laman, alam mo na bawal kang kumain niyan dahil makasasama sa katawan mo, pero patuloy mo pa rin kinakain. Pagnanasa ng mata, bakit? Nag-uumpisa sa mata dahil andoon yung greed. O yung kapitbahay ko, nagpa-deliver, 55-inch TV. Sakong-sakto, may sale, bili tayo 65. Uy, may bagong sasakyan sa garahe. Mukhang kailangan na natin magpalit ng sasakyan na biglang sasabihin, dumadami na yung sira ng sasakyan kailangan na magpalit. Di ba po? So, nararamdaman natin yan. Kasi nga, yan pala ay normal o kasama natin, sabi nga, human nature yan. At yan, hindi nagmumula sa Diyos. Pagmamalaki sa buhay, humingi na ng tawad sa iyong kapatiran mo, hindi mo mapatawad. Pero nung ikaw ang humingi ng tawad sa Diyos, pinatawad ka. Di ba pagmamalaki yun? O, patatawarin kita. O, natanggap ko yung sorry mo. Pero sa loob-loob, subukan mong ulitin yan. Purihin ang Panginoon sa mga aral niya, nababago yung ating pananaw, nababago yung ating perspective sa tama at mali. Nakikita natin yung tama, tama talaga. Kahit na sabihin ng sanlibutan na ito na mali yan, hindi, tama yan. Bakit? Salita ng Diyos yan Kaya nga, di ba, tayo laging sinasabi na masakit talaga pag sinabi sa iyo ang katotohanan. Natatandaan ko nga po, dyan po sa amin, dumating ang pagkakataon na yung mga taong hindi nakagawa ng maganda po sa amin, pinasa Diyos ho namin yun. Every time na darating ho kami, dati kabatian ho namin, every time na dadating ho kami or dadaan ho kami, kasi hindi ho may iwasan na hindi madadaanan yung tahanan nila, umiiwas. Habang nagwawalis, pag nakitang padating na, ang gagawin, papasok na sa loob, kunyari, tapos na magwalis. Pero hindi pa nadampot yung basura. Pag makakasalubong, biglang umiiwas. Alam na masasalubong na, ang gagawin, biglang lalayo. Or may bagay na gagawin para lang hindi mag-cross ang landas. Bakit? Kasi may galit. Bakit? Kasi may itinatago pa. Di ba nga, laging sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, laging pinapaalala sa atin ni Pastor Archie, kung ikaw ay tapat at sumusunod sa Diyos, sa habag at grasya niya, kaya mong kaharapin yung kapatiran, kaya mong kaharapin yung kapitbahay mo, kaya mong kaharapin kahit sino. Bakit? Kasi malinis ka kay Kristo. Amen po ba? Hindi yung gagawa ka ng paraan, iiwas. Ay, naku, makakasama ko siya, hindi pwede. Siyasatin natin ang ating puso. Maaring lamang pa rin ang makamundong pagnanasa sa atin. Hindi ang pagnanasa na makasunod
sa kalooban ng Diyos. Ano po yung pangalawa? Nawalan ng sangkatauhan ang banal nitong katayuan. Nawala yung ating kabanalan, yung katayuan natin sa harapan ng Diyos, nawala. Verse 7 to 8, nagkaroon nga sila ng pagkakaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Kasi nga nakita nila, hubad sila. Nagkaroon sila ng pagkakaunawa at iyan ang kanilang ginawa. Nadapit hapon na narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Bakit sila nagtago sa puno? Kasi nga, alam nila ang kanilang nagawang kasalanan. Alam nila na hindi tama yung kanilang ginawa at alam nilang may consequences yung kanilang ginawa. Kaya nga, di ba po, yung pagsisisi laging nasa huli. Hindi naman pwedeng mauna yung pagsisisi tsaka mo gagawin ng isang bagay na alam mong hindi tama. Malaki ang naging epekto ng hindi pagsunod ng unang lalaki at unang babae. Nawala ang kabanalan sa sangkatauhan dahil hindi na nila ibinukod ang kanilang sarili para sa Diyos lamang. Ang paghahangad ng mga tao sa mga makasalanang pagnanasa at pagpiling humiwalay sa Diyos ay nagbunga ng takot, pagkakasala at kahihiyan. Naging tiwali ang tao at iba pang nilikha at napasailalim sa kamatayan at pagkabulok. Simula noon, ang unang sangkatauhan ay nawala ng kabanalan at nagmamana ng pagiging likas na makasalanan. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa mga taga-Roma, ipinaliwanag ni Pablo ang pagiging likas na makasalanan na nagmumula kay Adan at Eva. Sabi po sa Roma 5:19, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Sino po ba yung isang tao na yun? Yun po ang Diyos na nagkatawang tao, kundi ang Panginoong Jesus. Pangatlo, ipinahayag ng Diyos ang plano niyang ibalik ang kabanalan ng sangkatauhan. Ipinahayag ng Diyos ang plano niyang ibalik ang kabanalan ng sangkatauhan. Verse 21, ang mag-asaway iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos ng pagsuway ni Adan at Eva, ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano na ipinanumbalik ang sangkatauhan. Sinubukang itago nila Adan at Eva ang kanilang kasalanan, tinakpan nila ang kanilang kahubaran gamit ang mga dahon, sinisi nila ang Diyos, ang isa't isa at ang ahas. Pero wala sa mga ito ang makatatanggal ng kanilang kahihiyan at kasalanan. Sa panahon ho natin ngayon, hindi ho yung damit na pinantatakip ho natin ang parang nagsisilbing pantakip natin sa kasalanan. Minsan, nagagamit pa natin na, di bale, magbibigay naman ako sa church. Di bale, i-bless ko naman yung kapatiran. Di bale, magsisimba na lang ako regularly kahit na ginagawa mo tong kasalanan ito. Di bale, magjo-join na lang ako sa prayer meeting. Parang dito natin, ito yung tinuturo ng sanlibutan, na yung mga gawa nating mabubuti,
parang iyan ang mga bagay na makakapagpalapit sa atin sa Diyos, na muli makapanumbalik at makarap sa Diyos. Natatandaan ko nga po nung bago po, nung elementary po ako, I think that was grade 2 po ako noon. Tinuruan kami kung paano mangumpisal. At bago ka mangumpisal, pupunta ka doon sa isang room at sasabihin mo nga doon sa pari kung ano yung mga kasalanan na iyong nagawa mula nung ikaw'y bata pa. At sasabihin sa'yo na patatawarin ka ni Lord pag sinunod mo to, yung kunyari, 5 ama namin, tapos tuturuan magrosaryo nung tayo po ay nasa dati pang pananampalataya. And then pagkatapos po nun, feeling mo banal na ho tayo, no? At every time na nagsisimba, maaring sa atin ho din ngayon, until now, kahit po tayo Christian, na after natin magsimba rito, paglabas natin, banal ang feeling natin. Pero nung bigla ka lang nakat sa karsada, napamura na. Or napasigaw na. Or yung mismong pagpasok mo pa lang dito, napintasan mo na kagad yung kapatiran. Or nakapag-isip ka na kagad ng may kahalayan. O nakapag-isip ka na kagad ng masama, kaya lang naman nagsisimba yan kasi, may kailangan. Yung mga kapatiran natin na matagal na hindi nagsisimba, nung biglang lumitaw dito, instead na lalo ma-encourage na magsimba na linggo-linggo, nasasabihan pa natin na, may problema ka na naman, kaya ka nandito. Lalo na kung mayroong pinagkakautangan, baka isipin pa, naku, mangungutang na naman to. Kaya nga pag nag-message na ang pambungad, kamusta, parang ayaw buksan yung messenger. Patay. May kamusta na naman. Kasi baka may kasunod na yan eh. Di ba po? So sinasabi dito, dahil dito, dinamitan sila ng Diyos ng damit na gawa sa balat ng hayop. Damit na gawa sa balat ng hayop. Kinakailangang may mamatay na isang inosenteng hayop para lamang sila madamitan. Kumakatawan ang mga damit na ito sa katuwiran na maari lamang manggaling sa Diyos. Ang ganda po nung illustration, Kumuha sila ng damit, dahon ng igos, pinantakip nila sa kanilang mga katawan, dahil nahihiya silang humarap sa Diyos ng hubad. Pero anong ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng damit na yari sa balat ng hayop. Kanino galing? Sa Diyos. Kaya yung kabanalan na nawala sa atin, pinapakita rito na sa Diyos din manggagaling. Hindi sa ating gawa, hindi sa ating pananalita, hindi sa ating mga bagay na ginagawa lalo ngayon. Lord, mabuti naman po akong tao, nagdo-donate ako sa mahihirap. Lord, yung napanalunan ko naman na loto, yung kalahati nung dinonate ko sa ospital, sa simbahan. Hindi ko kayo maliligtas doon. Bakit? Ang kaligtasan magmumula sa Diyos. Kasi di ba po, nagdamit na sila ng dahon ng igos eh. Tutusin, pwede na silang umarap sa Diyos. Bakit? Kasi hindi na sila hubad. Pero anong ginawa ng Diyos? Ang mag-asaway, iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. At kinakailangang mamatay ang isang inosenteng hayop. At inilarawan nito ang sakripisyong gagawin ng ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus. Para tubusin tayo sa krus at iligtas ang sangkatauhan. Kaya nga, talagang sa Diyos galing ang tema natin ngayon. Krus ni Jesus, iyan ang magiging daan upang ang kabanalan ng Diyos ay mapa sa atin. Kapatid, everyday nagkakasala tayo. Yes, totoo yan. Hanggat nandito tayo sa katawang lupa, magkakasala tayo ngayon. Maging ang inyong lingkod, naku po, hindi po ako exempted sa ganyan. Nagkakasala din po ako.
At ang mga salita ng Diyos, hindi lang ho yan para sa inyo. Minsan nga po, pag nagka-counsel po ako, yung kina-counsel ko, para sa akin din ho eh. Hindi ho perpekto ang mga tagapagsalita ng Diyos. Hindi ho perpekto ang mga leaders. Hindi ho perpekto ang mga board of elders. Hindi ho perpekto ang mga pastor. Kagaya din po namin ang kayo. Pare-pareho tayong makasalanan. Pero sa habag at grasya ng Diyos, binibigyan tayo ng katalinuhan upang maunawaan natin ang mga salita niya at makita natin na wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Kasi kay Kristo lang natin yan matatagpuan. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Hindi natin magagawa o mapaghihirapan ang ating pagiging matuwid. May nag-viral nga po sa Facebook, panahon po ng mahal na araw yon. Nagpipinitensya yung isang lalaki, yung yung may, di ba, yung ginuguhitan ng blade, tapos ginaganon. Tapos yung pagdaan niya, may nangantsaw sa kanya. Anong ginawa niya? Di ba, bigla niya minura yung nangantsaw. Kasi nga kahit ano ho gawin ho natin, hindi ho natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Kaya nga sa araw-araw na dumaraan, sa ating paggising, pagtanggap natin ng biyaya ng buhay, pasalamat tayo. At bago matapos ang araw, hingi natin ng tawad. Yung mga bagay na ating nagawa. Yung mga bagay na nakasakit sa ating Diyos at sa ating kapwa. Sadya man o hindi, ihingi po natin ng tawad. Kasi nga po, wala ho tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili. Hindi natin magagawa o mapaghihirapan ang ating pagiging matuwid. Isinuot ito sa atin ng Diyos upang makaharap tayo sa Kanya at mapalapit sa Kanya at sa Kanyang kabanalan. Kaya nga po ang lagi nating panalangin, di ba po, bago natin tinatapos ang ating panalangin, sa pangalan ni Jesus. Hindi kung kani-kanino man. Hindi sa aking kakayahan, hindi sa inyong karunungan o katalinuhan, kundi sa pangalan ni Jesus. Amen. Rika po tayo, kabanalang nawala. Ang lalaki at babae ay nagkasala laban sa isang banal na Diyos. Nawala ng sangkatauhan ang banal nitong katayuan. Pangatlo, ipinahayag ng Diyos ang plano niyang ibalik ang kabanalan ng sangkatauhan. At sa ating pagtatapos, paano nga ba tayo tumugon ngayong alam natin sa simula pa lamang ay plano na ng Diyos na ibalik tayo sa tamang ugnayan sa Kanya? Ito po, sabi ng Hebreo 12:1-2, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Ituon natin ang ating Panginin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At Siya ngayoy nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Purihin ng Diyos. Bago ho tayo magtapos, maaari ko bang tawagan ng music team
kantahin uli natin yung mananatili. Hallelujah, Lord. Sige po, tayo po ay tumayo. Sabi nga po sa ating tema, Krus ni Jesus. Sa Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Oh, hallelujah, Lord. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita mo, Lord, na nagpapaalala sa amin kung ano po ang nature naming mga tao, Panginoon. Pinakita nyo po sa amin kung paano po nawala ang kabanalan po namin dahil po sa aming mga ninuno. At ito po ay aming taglay-taglay hanggang sa ngayon. Pero Lord, dahil dakila at tapat ang iyong pag-ibig sa sanlibutan, isinugo mo, Panginoon, ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kunin lahat ng aming mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng kahihiyan at sakripisyo at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Kaya Lord, patuloy kaming lumalapit sa inyo at kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya namin natanggap ang kabanalan, ang kaligtasan na nagmumula sa inyo. Kaya Lord, ang awiting ito, Panginoon, ay aming iniaalay sa inyo bilang isang panalangin. Sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, kami ay manatili sa iyong lilim. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Tunay nga, Lord, wala po kaming magagawa kung lalabas po kami sa iyong lilim, O Diyos. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Yes, Lord, pinangahawakan po namin ang mga pangako mo. Salita mo'y manghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang. O Diyos, ito po ang aming panalangin. Mananatili sa iyo, Yes, Lord. lilim At sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, wala po kami sa inyong harapan
kundi dahil lamang sa iyong habag at grasya. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung iligtas po namin ang aming sarili. Tanging ang aming Panginoong Hesus lamang ang makakapagbigay ng kabanalan at kaligtasan sa amin. Kaya Lord, humingi po kami ng tawad sa aming mga pagkakasala, sa mga bagay, Lord, na aming nagawa, naisip, nasambit ng aming mga labi, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong banal na harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Ay tanging sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko'y ay tanging sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko, yes Lord, tanging sa'yo lamang, Panginoon, iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim Na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka, O Diyos. Sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim. Masumpungan ka sa dakong lihim. 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 Nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ito po ang aming panalangin na may pagsusumamo at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat, Pastor, sa mensaheng ibinigay ninyo. Tunay nga ang kabanalan ay ibabalik ng Diyos at sa Diyos lamang manggagaling ito. Hindi sa ating mga gawa, hindi sa ating mga ginagawa sa araw-araw, hindi sa ating sarili, kundi galing sa Diyos. So purihin ng Diyos at magsami po tayo ng Amen at Amen. Ngayon dadako na po tayo sa ating love offering. Ihanda na po natin ang ating mga kaloob. Bago po, kung sino po dito ang masaya magbigay sa Lord ay magsasabi po ng Amen. Medyo mahina. Malakas, Amen! Okay, thank you Lord. Tayo po ay manalangin, ilabas na po ating kaloob. Maraming salamat Lord sa pagkakataon ito Lord na ibinigay niyo sa amin na maibalik namin Lord ang iyong mga pagpapala. Pagpapala ng kabutihan, pagpapala ng katahimikan, pagpapala ng gagaling po sa inyo.
sa mga provisions na ibinigay niyo sa amin. Aming dalangin, Lord, na pagpalain, Lord, ang lahat ng mga trabaho, pinagkakakitaan, at ang mga negosyo. Palawakin niyo ito, paramihin niyo, Lord. At ang sabi niyo, Lord, for you love a cheerful giver. Bukas po aming mga palad, aming mga isipan at aming puso na mabigay sa inyo. Ginagawa namin ito, Lord, hindi lamang pagsunod sa inyong kautusan. Ginagawa namin ito, Lord, dahil mahal ka namin, Panginoon. Amin din pong dalangin na ang malilikom ngayong umagang ito ay magamit sa inyong ubasan, pagkat ang nais nyo ang lahat ay maligtas at hindi mapahamak at makasama kayo sa inyong kaharian magpakailan pa man. Muli ang pasasalamat sa inyo lamang ibinabalik namin, Lord. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Malakas na palakpak. Malakas. Thank you. Sa pagsikat ng araw, mukha mong natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Thank you, Lord. Ngayon na po, dadako po tayo sa mga nagdidiwang ng kanilang kaarawan sa darating na linggong ito. Sa January 30, si Brother Jerome Mendoza. Thank you, Lord. Buhay ni Jerome. Si Brother Domingo Futol. Brother Dennis Manuel. Meron pa ba? Sa January 31, Brother Mikey Vista. Isa pong drum roll dyan. Wala po ng drum. Sige. Meron. Okay, dito na. In front there. Okay po, lahat po na tawag, maaari pong pumunta sa ating harapan upang ating ipanalangin. Mga wedding anniversary, wala po ba? Wala. February 2, sino po yon? February 1! Ay, ba't di ko nakasulat? Pasensya na po na hindi po nailagay. Pero it doesn't mean na we will still celebrate yung mga birthdays nitong ating... tayo po, itaas po ating mga kamay at tayo po ating i-bless sa ating mga kapatiran na sarap. Dear Lord, Father God, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatiran, aming pastor, lahat po na aming mahal sa buhay na ito sa inyong harapan, Panginoon. Maraming salamat sa buhay nila. Tunay nga, Lord, sa nakaraang taon, kayo po ay naging lagi nyo silang binibigay ng mga biyaya, Panginoon. Pagkat ang sabi nyo, kayo po at dakila ang iyong katapatan at tapat kayo sa iyong mga pangako na hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan kailanman. Kayo po ang laging mangunguna sa amin. Aming dalangin, Lord, na pagpalain nyo aming mga kapatirang ito. I speak of blessing upon them. I speak of good health, peace, and comfort. And also, Lord, traveling mercy for all of them. Kung ano po ang kanilang mga plano, kayo po ang magpapatupad. Ang sabi nyo, kami po ang gagawa nito, ang mga plans na ito, and you will fulfill them, Panginoon. Ibigay niyo po lahat ng kanilang mga pangailangan, ang mga provisions, lahat sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Muli ang pasasalamat, binabalik namin sa inyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Congratulations po, Pastor. Okay, Bible studies. Ginagawa po ito tuwing Wednesday ng gabi, 7 p.m. po ng gabi.
through our FB, Facebook page. Ang prayer meeting naman po ay matutunghayan po sa Facebook Messenger ng Feast of Harvest Christian Ministry. Araw-araw po to, alas 5 na umaga hanggang alas 6 na umaga. Tuwing Friday, Saturday, and Monday naman po, alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Kung meron pong gusto magkaroon ng, magbigay po ng, sumali po sa prayer GC at ang mga prayer requests, maaari lang pong kausapin o mag-message po kay Sister Emmy or kay Brother Greg Melendez. Couples Night na pa, February 11. Birthday ni Brian to ah. Okay, gaganapin po to sa ba yan? May edad na, hindi na mabasa. Ayun, dito na lang. For further details like fee, location, and time are to follow. So susunod. Couples Night po, we expect everyone to be there. Yung loved ones po. Yung love hindi yung iba, kundi yung loved one talaga kasama natin. Sa February 11, 2024. Sa February 4, ang presider po si Brother Boyd de los Reyes, ang ating chair. Prayer for the tithes and offering si Attorney Malen Resos. Ang flower bringer naman po ang Jimenez family. February 4, element bearers si Sister Emmy and Brother Greg Melendez, Sister Aster and Brother Glenn Siason, Sister Linda and Brother Vic Soriano, Sister Alice De La Rosa and Brother Jimmy De La Rosa. So, kung wala na po ay tinatawagan na po natin si Pastor Melvin for any further announcement and benediction. Amen. Purihin po ang Panginoon. May natuklasan po tayo ngayong umaga, no? Mukhang madadagdagan tayo ng backup singer. Si Brother Glenn. So yan, bago po tayo magtapos sa panalangin, muli po, paalala po, this coming February 11, meron po tayong Couples Night. Kung matatandaan nyo po, ito po ay naisagawa ho natin last 2020 pa, no? Bago mag-pandemic. At ginawa po natin yan sa labas. At masaya po yon kasi yun po yung pagkakataon na magka-fellowship po uli ang mga couples. Pangalawa, i-grab na rin ho natin yung opportunity na ito na rin yung maging date ninyong mag-asawa for the Valentine's Day. Isakto rin ho sa amin ito ng aking sister wife kasi ito po yung aming wedding anniversary. Ayan. Ilang taon na nga ba tayo? 26. Ayan, 26 years old. 26 years na po kaming binibigyan ng biyaya at grasya ng ating Panginoon. So, ano po dito maaari lamang pong makipag-ugnayan sa mga kabataan. Diyan po paglabas ninyo para ma-register, para malaman po natin kung ilan po yung dadalo para po sa ating couples night. Tapos po, yung fee at kung saan po yung location, i-announce na lang po natin yan bago po dumating ang February 11. Huwag po kayong mag-alala. Within lang po yan, malapit lang po tiyak yan dito. Siguro within Marikina or Karatig bayan po natin. Muli po, sa mga couples po, gayon din sa mga biyudot, biyuda, kayo po ay iniimbitahan para po sa ating couples night sa paparating na February 11. Definitely po ito, dinner date po natin ito sa Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayo para po sa ating closing prayer and benediction. Hallelujah, Lord. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na nagdaan na kami patuloy, Lord, ay inyong sinamahan at pinangunahan sa gawaing ito. Maraming salamat sa mga kapatiran, Lord, na patuloy, Lord, na naririto, nakikiisa. Kayo ay papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, at higit sa lahat upang makarinig ng mensahe mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Panalangin namin, Lord, na sa paglabas po namin dito,
Patuloy, Lord, na aming malakaran ng anumang mga pagkaing espiritual na pinagkaloob niyo po sa amin. At higit sa lahat, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, patuloy, Lord, na makita ito sa aming mga kilos at gawa at pananalita. Patuloy, Lord, ang bakod ng pag-iingat ay sumaaming lahat sa mga pauwi na at sa mga may patutunguhan pa, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin na makauwi po kami ng maayos at ligtas sa aming mga tahanan, gaya po ng pag-iingat niyo po na kami makarating dito ng maayos at ligtas. Gayon din po, panalangin din po namin, Panginoon, ang pag-uwi po nila Pastor Archie, ng mga kapatiran po namin na naglingkod doon sa Puray Christian Church. Ingatan niyo po sila at makauwi po sila sa kanilang mga tahanan at datna ng kanilang mga pamilya nang nasa maayos na kalagayan at kalusugan. Kaya Lord, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan po ng Diyos Ama na nasa langit, sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu Santo, binibitawan ko po, Panginoon, ang salita mo sa aklat po ng bilang 6:24-26 na mapangyari po ito sa aming buhay. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pagsusumamot pa salamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Muli awitan po natin ang ating Panginoon at umikot po tayo, magbatian po tayo sa ating mga kapatiran. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, anong saya. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka magbabago. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless us all. See you next Sunday. Ang makapiling ka, ang makasama ka, ang makapiling ka, ang